استقيموا وسووا صوتكم رحمكم الله، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هو العيد يعود ويطل على الأمة ويكسو المسلم اليوم فرحة عظيمة يشعر بها بين جوانحه ويعبر عنها المؤمن باحتفاله في هذا اليوم المجيد. Mga alipin ng Allah, nandito nagbabalik sa atin ang Eid na kung saan tinatahak ng umma na ito at makakaranas naman sila ng malaking kagalakan kanyang mararamdaman sa kanyang kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Kaya paghayag po ito ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagdiriwang sa malawalhating araw na ito. Ibadallah, tadhakkaru ni'matallahi alaina bi an razaqana al-amna wal aman bi iqamatina li syar'ih wa itba'ina li nahji nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Falhadhara al-hadhara min du'atil fitnati wasyarr alladhina yas'auna li ibdali ni'matillahi alaina bil amni wal istiqrar ila at-tafarruq wat tashattuti wad daya'. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Mga alipin ng Allah, alalahanin ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pagbibigay o sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng katiwasayan at kapayapaan. Dahilan po ito sa pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't mag-ingat sa mga tumatawag sa alitan at kasamaan na naghahangad na palitan ang pagpapalang katiwasayan at katatagan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na humahantong sa pagkakalat
ng katiwalian at kasamaan. Sinabi ng Allah Ta'ala, hindi mo ba nakita o isinaalang-alang yaong mga ipinagpalit ang mga pagpapala ng Allah para sa kawalan ng paniniwala at kanilang isinadlak ang kanilang mga mamamayan sa tahanan ng kapirwaraan sa apoy ng impyerno. Sila ay papapasukin doon upang sunugin at sadyang napakasamang kasasadlakan. Ayuhal muslimun, bimujarrad dukhulil Eid lahajatil al-alsuna bitakbirillah fi buyutillah wa buyutil mu'minin wa fi turuqat wa fil awsaq ya'tamiruna al-mukabbirun bi amrillahi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Laqad tashannafatil asma wa ibadur rahman yuhyuna sunnatan azimah sunnatat takbir yalhajuna bitakbiri fi kulli fijajil ard wa yataqaddamuhum takbirul hajij alladhina waqafu bil amsi fi arafat mulabbina wa mukabbirin wa muhallilin fasyi'aruna at-takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar tauhidan khalisa Allahu akbar tawajjuhan musadiqa nahwa ta'zimillahi wa tawqirih. O mga Muslim, sa sandaling nagsimula ang Eid, ang mga dila ay abala sa pagluluwalhati sa Allah Ta'ala, sa kanyang mga bahay, sa mga tahanan ng mga mananampalataya, sa mga kalsada at sa mga pamilihan. Sila ay nagtatakbir bilang utos ng Allah Ta'ala. Kanyang sinabi at alalahanin ng Allah sa bilang ng mga itinakdang araw. Saan man sulok sa mundo, tayo po ay nagtatakbir na pinangungunahan ng mga nagsipag-hajj na nakatayo kahapon sa Arafah, na nagdarasal sila, inaalala nila ang Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagtatakbir o di kaya pagdakila nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na siyang ating kasabihan, ang kanyang kahulugan, Allahu Akbar, ang Allah ay pinakadakila, ang Allah ay pinakadakila, dalisay na tauhid, ang Allah ay pinakadakila, isang tapat na pahayag patungo sa pagluwalhati sa Allah Ta'ala. Ibadallah, laqad ataytum fi hadha al-yawm al-azim alladhi huwa a'zamu ayyam as-sanah inda Allah Ta'ala lituaddu hadhihi as-salat al-mubarakah thumma tataqarrabu ila Allah Ta'ala bid-dhahaya wa ikhwanukum al-hujjaj al-an fi nusuk ramyi al-jamar fi nusuk ramyi al-jimar wat-tawafi bil baitil haram wal halqi wat taqsir wa nahwil hadi wa nahril hadi faya laha min ibadatin jalilah fa'aira azimah wa sya'aira azimah fi ayamin karimah ra'suha wa tajuha wa yawmun nahr yawmut taqarrubu lillahi ta'ala bin dima wa nusukil ansak hadzal yaumul ladzi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu bi yaumil adha aidan ja'alahu Allah azza wa jalla li hadhihi al-ummah rawahu ibn Hibban wa ghayruhu bi sanadin sahih. Mga alipin ng Allah, binigyan tayo ng pagpapahalaga o binigyan ninyo ng pagpapahalaga ang dakilang araw na ito na siyang pinakadakilang araw para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maisagawa ang pinagpalang panalangin ito. Pagkatapos ay lumapit sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagsakripisyo. Ang inyong mga kapatid ay nagsipag-hajj sa araw na ito. Sa ngayon sila ay nasa paghahagis ng bato. Pag-iikot sa sagradong bahay, paghahait at paggupit ng buhok at pagkatay ng kanilang ng hayop bilang handog. Napakalaking gawaing pagsamba. Isang mahusay na ritual sa marangal na araw, ang pinakahuli sa mga gawaing pagsamba na nangyayari sa unang 10 araw nito ng Dhul-Hijjah, ang araw ng paghahain, sakripisyo o di kaya pagkatay. Ang araw ng pagsusumamo sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo at pagsasagawa ng mga ritual na pagkatay. Ang araw na kung saan
ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ako ay inutusan na ipagdiwang araw ng Idul Adha bilang fiesta na ginawa ng Allah Ta'ala para sa umma na ito. Naisalaysay ni Ibn at iba pa sa kanya at naitala ang hadith na ito bilang authentic na hadith. Ibadallah, innana al-yawma fi yawmil ajji wal thajj, yawmin nahar wa iraqati dima'il hajji في المشاعر والأضاحي في البلدان. قال صلى الله عليه وسلم يوم النحر إن أول ما نبدأ به يومنا هذا الصلاة ثم النحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم أجله لأهله ليس من النسك في شيء رواه البخاري. فتقربوا لله تعالى بالضحايا وكلوا وأهدوا وتصدقوا وكبروا الله تعالى إذ هداكم واشكروه على ما أعطاكم. Mga alipin ng Allah, tayo ngayon ay nasa isang araw ng pagtitipon, araw ng pagsasakripisyo, ang araw ng pagkatay, ang pagbuhos ng dugo na kinatay sa mga bansa at ang kanilang mga sakripisyo. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang araw ng pagkatay, ang unang araw na gagawin sa araw na yaon o sa araw na ito ay ang pagsasala. Pagkatapos ay ang paghahain o yung pagkakatay. Sino mang gumawa niyan ay sumunod sa aming sunnah. Sino mang kumatay bago magdasal, ito lamang ay karaniwang pagkatay para sa kanyang pamilya. Ngunit ito ay hindi kabilang sa anumang ritual o udhiya na isalaysay ni Bukhari. Kaya't lumapit sa Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagsakripisyo, kumain po kayo sa inyong mga pinagsakripisyuhan, magbigay ng mga regalo, magbigay ng kawang gawa at luwalhatiin ng Allah Ta'ala na siyang naggabay sa iyo. Pasalamatan ninyo siya sa mga biyaya niya sa inyo. Ayuhal muwahhidun, imla'u qulubakum ta'ziman lillahi ta'ala wa ijlala. واستشعروا عظمته في أحوالكم كلها وفي عباداتكم جميعها. استشعروا عظمته سبحانه وأنتم له تركعون وتسجدون. واستشعروا عظمته عز وجل وأنتم له تذبحون وتنسكون. واستشعروا عظمته وأنتم تتقلبون أبصاركم في ملكوت السماوات والأرض. O mga mapagsamba sa kaisahan ng Allah Ta'ala, punuin ninyo ang inyong mga puso ng paggalang at respeto sa Allah Ta'ala. Damhin ang kanyang kadakilaan sa lahat ng inyong kalagayan at sa lahat ng inyong mga gawaing pagsamba. Damhin ang kanyang kadakilaan at kanyang kalwalhatian habang kayo ay yumuyuko at nagpapatira pa sa kanya. Damhin ang kanyang kadakilaan at kalwalhatian habang ikaw ay nagkatay at nagpakatay at sumasamba sa kanya. At pakiramdaman ang kanyang kadakilaan habang ibinaling mo ang iyong mga mata, ang iyong paningin sa kaharian ng langit at lupa. Ayuhal muslimun, wadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi Makkah fi hajjil wida' ba'dama qada 23 sana fi ad-da'wati war risalah. فيا لها من رسالة خالدة جاءت بالرحمة والرأفة للناس أجمعين. رسالة جاءت بطمس الوثنية وإزالة أوضار الجاهلية. نور جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادات رب العباد. لقد جاء صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص الذي هو حق الله على العبيد. ففي مكة في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم قال للناس اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم رواه البخاري. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. يحذر ما صنعوا من الشرك. حذر صلى الله عليه وسلم من الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله. يأتيه رجل فيقول
فيقول له ما شاء الله وشئت فيرد عليه ويقول أجعلتني لله ندا بل شاء الله وحده. رواه أحمد بسند صحيح. علم الناس أسماء الله وصفاته وأخبرهم بحقوق الله عز وجل، أمر بصالح الأعمال وحث على جميل الخلال، أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ورغب في الصدق والعفاف، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المرأة واليتيم والفقير، ونهى عن الظلم والجور والكذب والغش والزور والمسكرات والربا والزنا. O mga Muslim, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagpaalam sa mga tao sa Makkah sa pamamagitan ng kanyang sermon na pamamaalam o hajj pagkatapos gumugol ng 23 taon sa panawagang mensahe ng Islam, isang walang hanggang mensahe. Nagdadala siya ng awa at habag sa lahat ng mga tao. Isang mensahe na dumating upang puksain ang paganismo at alisin ang epekto ng panahon ng kamangmangan. Isang liwanag na dumating upang paalisin ang mga alipin mula sa pagsamba sa mga alipin at dalihin sila sa pagsamba sa Panginoon ng mga alipin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalisay na tauhid na siyang karapatan ng Allah Ta'ala sa kanyang mga alipin sa Makkah, sa simula ng kanyang panawagan, sinabi niya sa mga tao, sambahin lamang ang Allah at huwag kayong magtambal ng anuman sa kanya. At talikuran ang sinasabi ng inyong mga ninuno na isalaysay ni Bukhari. Sa katapusan ng kanyang buhay ay sinabi niya, naway sumpain ng Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano sapagkat ginawa nilang libingan ang kanilang mga propeta o ang libingan ng kanilang mga propeta ay ginawa nilang lugar na pagsamba. Naitala ni Bukhari at Muslim. Nagbabala ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanilang ginagawa tungkol sa kanilang pagtatambal sa anumang o sa lahat ng uri ng pagtatambal. Maliit man ito o malaki, konti man ito o marami. Ang isang tao ay lumapit sa kanya at nagsabi, anuman ang naisin ng Allah at anumang naisin mo. Siya ay tumugon, sallallahu alaihi wasallam, at kanyang sinabi, ginawa mo ba ako nakapantay ng Allah sa halip kung ano ang tanging naisin ng Allah, siya lang mag-isa. Sinabi na sa kanila na ang karapatan ng Allah Ta'ala, siya ay nag-utos ng katuwiran. Siya ay nag-utos na gawin ang magawaing pagsamba at hinimok na manatili dito bilang magandang ehemplo. Nag-uutos na magsala, magbibigay ng kawang gawa, mag-ayuno, maglalakbay sa Baitullahil Haram, naghihikayat ng pagiging totoo, pagiging mahalumanay, nag-utos na mahalin ang dalawang magulang, pagsasaayos sa mga ugnayang pagkakamag-anak, maging mabuti sa mga babae at mga ulila at mga dukha. At ipinagbabawal mula sa pang-agrabyado. Pinagbabawal mula sa kawalan ng katarungan, pandaraya, kasinungalingan, riba o 5-6, at zina o pangangalunya at pakikiapid. Ummat al-Islam, innahu dinul ladhi jaa bi ikramid dayf wa i'zazih wa ikramil jari wa tajammuli adahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alayh. Innahu dinur rifiq warra'fati warrahmah hatta bil hayawan fa kayfa bil insan. Qala Allah azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fala budda min ta'liqi qulubin nas billahi ta'ala wal inabati ilayh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsirun. Ummat al-Islam, katotohanan ng relihiyong ito
ay nagbigay karangalan sa mga bisita at pagpapahalaga sa kanila. Pagpaparangal sa mga kapitbahay at umiwas na makapinsala sa kanila. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay hindi dapat makapinsala sa kanyang kapitbahay. Sino man ang maniniwala sa Allah at sa huling araw, marapat na pangalagaan niya ang kanyang bisita. Sino man ang naniniwala sa Allah at sa huling araw, marapat sa kanya na magsalita ng mabuti o manahimik na lamang. Naisalaysay ni Bukhari at Muslim. Ito ang relihiyong kahinahunan. Habag at awa kahit sa mga hayop, paano na kaya sa mga tao? Sabi ng Allah, at ikaw o Muhammad ay hindi namin ipanadala maliban bilang isang habag para sa lahat ng mga nilikha. Kinakailangang nakalambitin po ang ating puso bilang isang tao. Kinakailangan nakalambitin ang ating puso sa Allah Ta'ala at magbalik loob sa Kanya. Sabi ng Allah Ta'ala, at magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong Panginoon at tumalima sa Kanya o sa Islam bago dumating ang parusa sa inyo. Sapagkat pagkaraan niyan, kayo ay hindi matutulungan. Wa ta'ammalu thabat al-Khalil alayhi salam lamma qudhifa fi an-nari ma'a wasfillahi ta'ala lahu bil inabah. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Lina'lam anna al-inaba sababun lithibati fi ash-shada'id wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Wal inabatu hiya ar-ruju'u an kulli shay'in ila Allah ta'ala. Fala ta'alluqa bil hawli wal quwwah wala rukuna ila ahadin illa ila Allah ta'ala wa hawlihi wa quwwatihi ma'al isti'anati billahi ta'ala ala makruhil qadar. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wa tawakkul alayhi wahdahu la sharika lah wal amru amruh wal mulku mulkuh wal khalqu khalquh wal abidu abiduh walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru wa ilaihi yurja'u amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alayhi wal i'tisami billahi duna siwah ma ta'widin nafs ala sabr wa kathratil ibadah fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila wa akhtim bi salihati ajalana. Inyong pag-iisipan ang katatagan ni Ibrahim alayhi salam nung siya ay sunugin kasabay na pag-describe, pagsabi ng Allah Ta'ala sa kanya. Sabi ng Allah, katotohanan si Abraham ay mapagparaya, mapagsumamo at laging nagbabalik loob sa Allah. Inyong pakaalamin, ang pagbabalik loob sa Allah ay nakakapagpatibay sa inyo, nakakapagtibay sa iyo sa oras na iyong pangangailangan. Sabi ng Allah, at walang sino mang nakakaalala kundi iyong nagbabalik loob. Ang pagbabalik loob ay buo mong isuko ang iyong sarili sa Allah Ta'ala. Wala itong ugnayan sa iyong kalakasan, kakayahan, at pundasyon ng iyong pinanghuhugutan sa anumang mga bagay, kundi sa Allah Ta'ala lamang. Kasabay ng pagpapakupkop sa Kanya sa lahat ng hindi mabuting itinakda. Sabi ng Allah, sino man ang naniwala sa Allah, Kanyang papatnubayan ang kanyang puso. At ang pagtitiwala sa Kanyang kaisahan, wala nang iba. Ang lahat ng pinangyayari ay Kanyang pag-aari. Sakop ang pagiging hari, siyang tagapaglikha. Ang Kanyang mga alipin ay nasa Kanyang paghuhukom. Sabi ng Allah Ta'ala, at ang Allah ay pag-aari at pagmamayari ng ghaib na di nakikitang bahagi na nasa kalangitan man at kalupaan. At sa Kanya ay ibabalik ang lahat ng pangyayari upang pagpasyahan, kaya sambahin siya at magtiwala sa Kanya. At ang pagkapit sa Allah Ta'ala at wala nang iba, kundi siya lamang ay nakakatulong po ito upang mas maging matatag ang ating sarili, upang mas mapalago pa ang ating pagtitimpi at paramihin pa natin ang pagsamba sa Kanya. Sabi ng Allah, kaya kayo ay magsagawa ng pagdarasal. Magbigay ng kawang gawa o zakah
at tumangan sa mahigpit ng relihiyon ng Allah. Siya ay ang inyong maula o tagapagtanggol, mapagpalang maula at mapagpalang tagapagtangkilik. Ya Allah, ibalik mo po kami sa landas na pinakamainam na panunumbalik. Tapusin niyo po ang aming buhay habang kami ay gumagawa ng kabutihan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa in kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala azimi ni'amihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa'lamu anna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Ayyuhal muslimun, ifrahu bi ni'matillahi 'alaikum bi hadzal 'idil 'azim. Wasilu fihi arhamakum wa barru walidikum wa adkhilul surura ala ahlikum wa auladikum wa kulu min dahayakum wa tasaddaqu wa ahdu wa kunu ibadallahi ikhwana wa akthiru min at-tadarru'i wad du'a. O mga Muslim, maging masaya sa biyaya sa inyo ng Allah Ta'ala sa pamamagitan ng dakilang Eid na ito. Ayusin ang ugnayan ninyong pagkakamag-anak. Mahalin ninyo ang dalawa ninyong mga magulang. Pumasok kayo sa bahay ninyo habang kayo ay natutuwa, o pumasok kayo sa inyong mga pamilya habang kayo ay natutuwa. Kumain kayo mula sa kakatayin ninyong hayop. Magbigay ng kawang-gawa at regalo, maging magkakapatid kayong lahat, at paramihin ninyo ang pagsusumamo sa Allah at panalangin sa Kanya. Ayatuhal mar'atul muslimah, alayki bitaqwallah fi sirri wal alan. فالقيام بحق الرعاية في بيتك فأنت راعية في بيت زوجك ومسؤولية عنه أمام الله حماك الله من كل شر. O babaeng Muslim, dapat kang matakot sa Allah sa lihim man o lantaran. Gawin mo ang karapatang pangalagaan ang inyong tahanan. Ikaw ay isang tagapangalaga ng tahanan ng iyong asawa at maging responsable para sa Allah Ta'ala. Naway protektahan ka ng Allah sa lahat ng kasamaan. Allahumma azzil Islam wal muslimin wa adhir syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina mustad'afin fi kulli makan. Allahumma kum lahum nasiran wa mu'ina wa hafizan wa muhayyida. Allahumma alayka bi'a'da'id-din فإنهم لا يجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه الطغيان وانصرهم. اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر ضعفهم ورد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.